It's really not about it's really not about nakita niya walang bago. Malinis kasi si Inday. Kaya girl, kung madumi si Inday, baka hindi pa ulit-ulit ang issue. Correct. 3 years na. Paulit-ulit lang yung issue. Confidential funds lang eh. Confidential funds lang yung wala na yan. Tapos ang ano nila, kailangan niyang buksan ang bank account niya kasi para makita kung nagnakaw siya. Bakla. Kung ang magnanakaw ebidensya. Phishing. Wala silang ebidensya. Bakla. Ang mga nagnanakaw sa gobyerno, ano bang ginawa nila kay Binay? Di ba meron pa silang pinakita nila yung farm na malaki, yung tigiri na aircon. In-invite pa nila yung may-ari, yung anong tawag nito, yung proxy. Di ba? Na ganun ang magnanakaw. Alam na mga Pilipino kung paano magnakaw sa Pilipinas dahil sanay na sila sa mga magnanakaw na politiko. Wala silang hindi mo nakikita. Wala silang makitang properties. Wala lahat. So, ibig sabihin, ganun sila. They have nothing against Inday. And I'm very confident that they have nothing against Inday. And kahit PRRD nga, wala eh. Nilabas nila yung salin, nag-backfire pa sa kanila. Wala talaga sila. Hello? Kung magnanakaw ka, bakit ka magnanakaw ng 11? Ano lang, they don't really have a case. Ganun lang kasimple yan. Hindi ito magtatagumpay. Yung ginawa nga nila kay Binay, hindi nagtagumpay. Yung kay Binay pa, may kompleto pa yun, may properties, may ganyan. Hindi yung tagumpay. They are in a state of panic. Ay, hindi. Kasi yun yung tawag kasi nila sa akin. Chong Kelly. May history raw ako ng drug use. Hindi. Ang ano ko naman, ano naman niya yung kung may history? Parang, actually, kung totoo, sasabihin ko naman eh. Hindi, parang problema. Lahat naman nagbabago. Ang importante, di ako addict ngayon, di ba? Ang ano kasi nun, ano yung point? Bakla, kung lahat tayo pupuntahan natin ang history natin isa't isa, lahat tayo may makikita hindi maganda. Ano ba to? Kung kaya na history, parang, it's like, what exactly people expect from people that they're going to be immaculate? Hindi ba? Na parang... kung history pa lang usapan, di ba? Paano yung nandakma ka ng nota ng security guard tapos pinasettle mo? Di ba? Consent yun, di ba? Dapat, kung mga hatak ng history, dapat yung may kinalaman sa issue na, halimbawa, ang issue mo ngayon is may estafa, tapos tinignan yung history mo, si Akla pala merong history ng estafa. Ganon ang tamang paggamit ng history. Hindi yung... Nagsusulisit ng pera pag may history pala ng estafa. Yan. Hindi po pwede yung kung ano lang yung makitang history kasi na yun eh, na parang ang corny naman, ang ano naman nun, parang ang ano ko talaga, bakit magalit sila sa'yo? Kasi nga, 'di ba? Kinampihan ko nga yung inaaway nila. Hindi pa tapos ang away na yan? Baka December na. Malalim yung away na yan. 6 months na be. Parang more than 6 months na. Hindi pa tapos? Hindi pa. Nilalive pa nila araw-araw yan eh. Kasi 16 lang yung nanonood. Baka 16. Ano girl? It's 6 months na. Pahupay na mga be. Bakla, yung mga away, pwede mga 1 week, 2 weeks. Bakla 6 months, career na yan. True. Bakla, alam ko naman.
Ano ka na yan? Ano ka na yan? Pwede ka na maging regular niyan. Regular employee na, no? Magkakaroon ka na ng SSS, GSIS niyan. SSS pag-ibig. Bakla tapos na ang petiks period. 6 months? 6 months regular employee na kayo niyan. Alam mo, hindi ko kayang ganyang sustain ng 6 months na straight na yung galit ka lang ba? Yung galit ka lang na eksena kasi bakla aminin nyo nakakapagod magalit. True. Aminin nyo yan, nakakapagod. Kaya believe talaga ako sa mga tao na, Ben, na-sustain mo 6 months galit? Bakla masama sa heart yan. Pwede kang mamatay ng heart attack sa ganyan. Kasi ibang level yung 6 months. Parang daig mo pa yung parang bakla yung jowa mo nga eh. After 2 months, natakalimutan mo na yung galit. Aminin nyo, di ba? Di ba, ang tawag dito, you were almost married then. Di ba? You were almost married. Almost. Oo, almost. Nung mag-jowa kayo, paano ka magalit sa jowa mo? Like, yung ka ba? Yung mga tipong nagkakalkal ka ng past, tapos pag nagalit ka, yung hindi mo nakakalimutan. Nung bata ako. Ganon. Yeah. Siguro naman kung 20, when you are in your 20s, ganyan ka pa. Ganyan pa tayo when we are in our 20s. These are... Yung ganyan ka. Yes. Ano yan? When you're in your teenage years and then 20s, and maybe in a way, early 30s, may ganyan pa. Pag nag-30s na, dead baka na parang... kasi nung 30s, siguro nung pa-late 30s na ako, alam mo yun, hindi na makapaniwala mo. Nakaka-date ako. Girl, wala nang away. Pero yung lalaki, nag-i-expect ng away. Kasi lalo na yung mga bagets, yung mga mas bata sila, nag-i-expect sila ng away. So, naluloka sila na, wala nang away. Parang na lang, ganito na lang, okay, I understand. Okay, let's just stop this and then let's just move on. So, parang mas naluloka. Girl, mas naluloka sila sa ganon. Na parang, alam mo yung, pero maganda, hindi ka natitigilan na parang, hindi naman sa, hahabulin ka. Ako naman parang, ayoko na nga, di ba? Parang, let's just move on. We move on. At what point ka naging kalmado? Oo. After nung last relationship ko. Kasi after kasi ng every hindi ba kasi ako one relationship from another eh. After kasi ng mga mahaba kasi ang makipagrelasyon. Pag mahaba makipagrelasyon, nagmumuni-muni muna ako yung mga tipong, ano bang ginawa ko mali? Ano bang tsaka? Tapos, aalalahanin ko yung mga past, babasahin ko yung mga past messages. Nandidiri ako sa sarili ko, yung ganyan. Parang nakakadiri naman. Arte ko dito. Sobrang immature, sobrang childish, mga ganon. May ganyan ba kayo? Yung parang nandiri kayo sa sarili ninyo, na parang nakakadiri naman ako dito sa level na to. Tapos yung parang, and then, after nun, sabi ko, ayoko na ng gano'n, ng tsaka. Kapag ganyan, na parang ang lakas makatsaka, ganyan. Na parang, so, parang kalmado na lang. After nun, kalmado na lang na, tipong, yung mga kaibigan ko, ay naku, ako yan, ganyan. Girl, walang point. Ganyan lang ako na, yun ang sinabi ko na, okay, this is not what I like, this is not what I signed up for, and it's better na I wish you all the, ganyan na lang, girl. Pero nung hindi ka pa mature, ano yung ginawa mo na talagang nag-cringe ka na parang tangina, sobrang sobrang nag-cringe ka na ang unreasonable mo talaga. Ganon. Girl, lahat ng nagawa niyo siguro nagawa ko. Yung mga tipong na naginip ka na galit ka doon sa jowa mo, tapos pagkagising mo galit na galit ka, hindi niya alam. Yung mga ganon. Ay, hindi naman yan. Meron akong worst talaga na, ay, ito siguro parang kung ikwento. Ah. Na,
Kasi nung bagets ko ako, talagang may pagkaselosa talaga ako. Pagka-suspicious, ganyan. Tapos, nung one time, nasa bar kami. Nakuha ko yung cellphone ng jowa ko. Kinuha ko, pumunta ako ng CR. Sandali nga, makita nga, kadiri, di ba? Nakakadiri! Ayoko na. Nagpa-pry ka ng cellphone. Yeah. Bata ka, okay. Yeah. Tapos, may nakita akong number. Sabi ko, sino to? Tinawag ako. Sabi ko, who's this? Tapos, yung sumagot naman, maliit. Parang, who's this? Gumanon. Galit ako. Who's this? Tapos sabi pa niya, tapos nagsagot pa siya, Angela, gumanon. Nag-Angela. Nakainom na ako. Girl, ikaw makaganong ka. Aminin nyo, ba? So, nung panahon na yun, nakainom na ako. Tapos, may ganun pa. Baba talaga. Girl, nabigwasan ko talaga yung jowa ko. Talaga? Sa bar. So, sino pala si Angela? Day, ito comedy. Hindi, syempre, no? Lasing. Kinabukasan, yung jowa ko. Okay ka na, ganyan. So, sabi ko, gusto pinapansin. Sabi niya, alam mo kung sino yan. Yung pala, yung number na yun. Ay. Kinamit ko natin yung number ng jowa ko para tawagan yung kaibigan ko. Sa kaibigan number pala na kaibigan ko yun. Oo. Girl, talagang sabi ko, oh my God. Pero I made it up. Sabi ko, sige na, made it up talaga, girl. Talagang, nagluto din ako ng masarap pagkain, ganyan. Tapos, pero yun ang nakakadiri. Yung mga nakakadiri. Kaya huwag kayo kung kailangan maglalangkat ng pass, talagang mo makikita talaga yung hindi kagandahan. Dahil aminin nyo, hindi naman tayo lahat maganda ng mga bagets tayo. May ginawa tayo dyan lahat na hindi mo, na pag ginawa mo na ngayon, na parang hala, ginagawa mo pa rin yan, bre. Na magkikringe ka na, no? Na magkikringe ka na. Yeah, kaya ganun. Kaya pag may nakaalala, kaya talagang sabi ko, ayoko nang gawin itong mga to. Kaya lahat talaga ng mga eksena, girl. Yung mga tipong, yung kahit yung tipong kailangan mo na magalit. Ako talaga yung yung lalaki mismo yung nasa surprise. Sabi niya, I can't believe how you're handling this. Sabi ko, wala namang pag-usapan na. Parang, that's it. That's finished. And I said, I don't like it. You did it. And let's just move on. And then wala nang away-away. Kasi sabi ko na parang, well, it's already a given. If you do that, I don't like it, then it's the end of it. So, ano pa pag-aawayan? So parang gano'n na lang. Pero may isang lalaki talagang hinabol-habol ako. Talaga? Ayaw niya yung pa-straightforward mo na kinembot na? Sobrang, lalo siyang na-guilty. Kasi may ginawa, ano kasi yun eh. Aminin mo, yun rin naman yung gusto natin eh. Oh, yes. Yung parang, I'm so level-headed, bala ka dyan, habulin mo ko. Ano kasi yun, parang, ito talaga, masakit talaga to. Can you imagine mangyari to sa'yo? No? Nagdi-date kami. And then, I found out, hindi na ako nagsusnoop. Nung nag-snoop ako, kasi may naramdaman ako eh. So, tinignan ko yung pictures ng company outing, ganyan. Siyempre may meron silang Facebook page. Kaya may nakita akong babae na karga-karga. Tapos, sinend ko sa kanya yung picture. Nagalit pa sa akin. Nagalit pa. Bakit mo ko sinusundan? Ganyan. Sabi ko, hello eh. Sabi ko, tapos hanggang hindi siya umaamin kung sino.
Oo. So parang, alam mo yung binabaliktad niya yung storya na ako yung mali. Oo. Actually, nagba-back and forth. Oo. Una nagalit siya, tapos biglang nagso-sorry, tapos nagalit, tapos sinasabi niya, hindi ko ba sinabi sa'yo kung sino to, ganyan-ganyan. Di ba sinabi ko yun sa'yo na unang, girl talaga. Which Pero increases ako, the suspicion, di ba? hindi, pero wala na akong suspicion nun kasi wala na. Sabi ko, Wala ano ka na ng to? pake. Parang, wala na akong pake. Sabi ko na lang sa Oo. kanya, this is, girl, iba yung level eh. Iba yung level ng eksena eh. Hanggang, alam mo yung, wala lang, ano lang talaga ako. Sabi ko na lang na, well, I wish you all the best na kung sino man yan. And then, you know, sabi ko sa kanya, I just hope that you have told me from the start na meron ko palang dinidate na iba so that I would know where to. Girl, ang tagal nun eh. Like, 2 years. And then later on, nalaman ko, fiancé. Oh. Ay, sakit. And, tapos hanggang, alam mo yung, kasi one time, kasi ginamit ko yung phone ng kaibigan ko sa Netherlands to text him. Alam mo, sabi ng friend ko, huy, hindi ka raw niya makontak, binlock mo raw siya. Sabi ko, yeah, binlock ko siya, ganyan. Kinukulit siya, sabi, padala mo naman itong message mo, alam mo, nagsusorry ng bonggang-bongga. Hanggang this year, can you imagine, that was already 4 years ago. Girl, nagsusorry pa rin siya. Na hindi naman, alam yung, hindi niya sinasadya or whatever. Ako naman parang, well, it's over. It's parang, parang, girl, unang-una, ayoko makipag-agawan ng lalaki. Yan ang unang-una. Correct. Number 1 rule, ayoko makipag-agawan ng lalaki. And then second, alam mo yung mga tipong matetempt ka. Hello, Vivian. Hello, Vivian. Alam mo yung tipong matetempt ka na, sige nga, itry ko kahit merong sabit. Yung mga ganyan, or sige nga, yung tipong kung sobrang marupok ka, or actually hindi marupok, desperate. Oo, desperate. Yung tipong desperate, kasi nung panahon na yun, gusto ko na magka-jowa. Uli. Tapos, pero ako, inisip ko na, ay nako, alam mo, hindi ito magiging peaceful. Kasi alam ko na yung situation na meron ng suspicion, meron ng trust breaking, and every time, babalik siya, and etc. Saka iba naman kasing trust breaking yung nangyari, no? Parang, it was deception. It was not just a mistake. Yun eh. Hindi lang siya mistake, but it was a deception. Hurtful yun eh. Pag may deception kasi hurtful talaga yun. Hindi ka talagang magkakaroon ng peace doon. Yun nga eh. That was tutuloy ka doon sa kung may deception, tapos tutuloy ka doon. Yan yung nakaraan na laging babalik at babalik. Yes, exactly. Alam mo, meron pa kaming plano nun. May plano pa nga kami nung magbakasyon sa Seychelles. Alam mo yun, naghahanap na ako ng, kasi ako nung pinaghahanap niya ng everything, hanggang nung nalaman ko yun talaga, alam mo yun, girl, parang, alam mo yun, I was setting up myself already to go to Seychelles. Oo. So ayun ang eksena, hanggang pag ano na lang ako, na parang, ako kasi iniisip ko, naku, maraming lalaki. Yun ang inaano ko, maraming lalaki, and saka hindi ako desperadang magkaroon ng lalaki in the first place, dahil I can enjoy myself alone. And yun ang problema ninyo. Na with parang your something lyric. I can enjoy myself alone. I can go out alone. I can do anything, by myself. I don't feel lonely when I do something by myself. So
Correct. Ay, ako kasi talaga ang rule ko talaga hindi tayo pagka kunwari nagrelasyon tayo, never tayo magiging pantay. Never magiging 50-50 tong relationship na 'to. Never magiging 50-50 'to. So, ako gusto ko talaga ako ang pinipili. Ako ang alam mo 'yon, yung ayokong malalagay ako sa arbitrary na situation. Yung gano'n. Yung parang, ay, ano, gano'n. Ayoko ng gano'n. So, kailangan talaga ma-feel secure ako bilang ako yung may pek-pek dito, di ba? Kailangan, I should always feel secure, gano'n. Sinasabi ko talaga, that's your job. You have to make me feel secure. So, hindi ito po pwedeng 50-50 na, di ba? Parang, you have to work harder than I do, gano'n, na to make me feel secure and beautiful. Ganun. Ayun nga. Kaya hindi talaga, kaya yun, na hindi, kaya sabi ko, wala ka masabi, hindi ko siya binungangaan. Wala, actually, everything went smoothly. Na parang, alam mo yun, sana natago ko pa yung mga text ko. Alam mo yung text, para kang nagsusulat ng nang maifa-fire ka sa trabaho, ganyan. Ganyan yung tono niya, girl. Ganun yung tono ko. Ganun yung tono ko, na parang, this is not what I want. This is not the kind of setup that I have in mind, and whatever occurred to you that you didn't tell me that this was the case. It might be reasonable, but whatever it is, this is not what I want. Tapos, ganun lang. And I wish you all the best. May ganun pa. I wish you all the best. Thank you. Ganyan. So, para ka lang nagpa-fire ng someone na empleyado. Nag-apply. Oo. No. We're not, it's not working. So, we have to part yung talaga. Oo, na parang, na lang, no, wala nang pag-uusapan. Pero yun, pero I think that made him more guilty kasi yung mga lalaki gusto nila awayin mo sila. Pag ginawa sila. Yun expect nila Oo. Pag may ginawa ka galit. Ganyan din ako. Sobrang malakas ako sa ganyan yung parang pagka may ginawa parang. Ini-expect nilang magalit ka. So parang yun na yung yun na yung kanilang parang punishment. And then, makakapag-move na sila kasi nagalit ka na eh. Alam mo yun, nabungangaan mo na sila eh. Ganyan. Diba? Aminin nyo kayong mga lalaki. Gusto nyo ganyan pag may ginawa kayong mali. Mas gugustuhin nyo na feeling nyo nakapagbayad na kayo sa kasalanan ninyo pagka binungangaan namin kayo. No? Hindi ba? Aminin nyo yan. Eh, walang ganun nangyari. So, wala siyang closure. Wala siyang closure. Alam mo? Di hanggang, may hinanap pa niya yung email ko, girl, para ma-email niya ako. Para mag-sorry. Kasi imagine, ilang taon na siya nagsasorry? 22, 23, 24. 4 years na siya nagsasorry. Once in a year, magsusulat yan para mag-sorry. Oo. Ako naman, oo. Siguro naman na-in-love siya siguro sa akin kasi kung hindi naman siya magagawin. Tsaka hindi niya na maaalala, mag-move on na siya. Or kasi tawag dito, kinontak din ako nung yung jowa ko nung college. Tapos tawag dito, parang nag-apologize din siya dun sa mistake niya nung kami, ganon. Doesn't mean anything. Wala naman, yung parang, yung parang, sabi niya, kasi na-realize ngayon na, na tayo, medyo matanda na tayo, na-realize ko yung ginawa ko talaga sa'yo, hindi talaga okay. Ganon. Ayun, tapos sobrang good lang. Yung iba kasi ganon lang yung parang, they want to make sure na,
hindi rin sila, ngayon na nasa tamang pag-iisip na sila, na-realize nila na mali pala yung ginawa nila noon. Ganon. So, well, I think it's really more of him na kailangan niyang gawin yon so that he would not feel guilty. So that's why he contacted me to apologize do sa ginawa niya nung kami ay mga musma. Lalo na yung I think it takes for a guy to be that mature. Kasi yung una ko ring jowa, ganun eh. After 10 years. After 10 years, oo. Parang kinontak niya ako because he's going through something in his life. Mm-hmm. And ang ano niya is 2 tao lang daw nakakakilala sa kanya ng lubos. Isa ka doon. Kasi isa nanay niya. Hindi. Kasi isa nanay niya. Siyempre, hindi nanay niya. Someone. Hindi ko lang sabihin. Someone else. Okay. Siyempre, pamilya. Uh-huh. And then, tapos yun, kinontak niya ako. May ano pa nun, Yahoo Messenger. That was 2019, 2010. Ay, 2010. 2019 tuloy. 2010. Mm-hmm. And then, ayun, siya. Nung kinausap niya ako, humingi ng advice, tapos bilan na lang niya siningit. Uy, sa story pala. Saan? Kasi feeling ko talaga ako yung dahilan. Ako yung masama doon sa relasyon. Yun talaga ang feeling ko, ako talagang guilty. Sabi niya, ay ko saan? Sabi niya, parang bigla na lang daw siyang nawala. Oo. Ha? Sabi ko, parang hindi ko naman naramdaman na bigla. Hindi naman nag-matter, Char. Hindi naman nag-matter. Pero nung mga panahon na yun, nagtatanong ka din, no? I'm sure. Hindi kasi nung panahon na yun, maayos yung breakup namin. Okay. Hindi yung, di ba, today magbe-break kayo, tapos tomorrow hindi na kayo magkikita. Nakapag-break siya, kaya nagkikita pa rin kami. Nagkikita pa rin kami, oy, manood tayo ng sine, ganyan. Pero parang, we just enjoy each other's company, ganyan. Oy, manood tayo ng sine, ganyan. Pero meron na siyang nililigawang iba noon. Pero, we still meet. Girl, ako pa yung gumawa nung kinasal yung kapatid niya. Kasi, marunong ako maggawa ng mga bouquet nung panahon na yun. Ako pa gumawa ng mga bulaklak sa kasal, yung flower arrangement, ganyan. So parang hindi ko talaga naramdaman. So parang it wasn't tapos yun. Pero nagulat talaga ako parang siguro feeling niya bigla siyang nawala. Ako talaga hindi. So yun yung guilt niya na bigla na lang niya akong iniwan sa ere. Pero hindi ko naramdaman. Pero I think naramdaman niya yun na ganun kasi talagang kasi siya sa akin very all in kasi siya sa akin Siguro naramdaman niya yung void na biglang nag-drop yung energy even though na ang tagal-tagal pero walang biglang nawala. Ikaw, so, anong point of view? Sakto lang, pero kasi di ba, marriage is a promise, di ba, for sickness and health. Tapos yung merong vow ng faithfulness, may vow na may iwanan, kahit anong mangyari, mga ganun. So parang takot ako dyan. Bakit di ko ang hirap ng pangako di ba? Di ko magagawa yan. So parang ayoko mag-promise kung di ko magagawa. So parang for me, dapat gawin mo na lang. Di ba? There are so many instances na na-observe ko. Sa totoo lang. There are so many instances na na-observe ko na yung mga tao, especially sa lalaki, no? Kasi, tawag dito usually lalaki yung may problema sa faithfulness, di ba? Ganon. Hindi ka ba sinasabing yung mga babae, hindi faithful, Pero tawag dito, parang, di ba, yung in sickness and in health, tapos,
yung pagiging faithful, ganyan, tapos yung gagampanan yung mga marital obligations, things like that, ganyan. I remember, meron akong fraternity brother noon na babaero kasi, super babaero kasi siya. So, syempre, hindi niya na nagagawa yung pangako niya na magiging faithful sa asawa niya, ganyan. So, it really brought pain dun sa relationship. It really brought So, eventually, yung asawa niya, nag-ask na mag-anal na lang tayo. Kasi, di ba, para natin pinapahirapan yung isa't isa, ganyan. So, okay pa rin sila. Kumbaga, they stayed friends, sobrang amicable nung relationship, nag-co-parent sila, ganyan. And then, eventually, yung babae, nagka-cancer. So, nung nagka-cancer yung babae, yung fraternity brother ko, kinuha niya yung ex-wife niya. Siya yung nag-alaga, siya yung inalagaan niya ng bonggang-bongga, lahat nung kailangan nung wife niya, ganyan, ex-wife niya. Pero may jowa na siya noon. May iba. Hindi, nang bababae lang siya. Pero nung kinuha niya uli yung ex-wife niya, naging sila na lang ulit. Kumbaga parang tinigil niya na yung pambababae niya kasi na-busy siya dun sa ex-wife niya eh. Ganon, na-busy siya. Tapos eventually, ayun, so ginampanan niya talaga lahat and parang umabot rin ng isang dekada yung situation eh. Until namatay na yung babae. 10 years na 10 years na bedridden or something like that? Oo, na nagagamutan, na ganun. Ayun. Oh, wow. Mm. Kasi talagang binuhos niya talaga lahat. Lahat ng possible na medication, lahat ng, yung anything that would really extend the life of the, ganun. So, syempre, di ba, parang, who's going to do that to you? Tangina, di ba? Yun yung, parang, sa akin, hindi na sila married noon. Hindi na sila married noon, pero, baka act of contrition. Alam mo yun, baka act of alam mo yun, you would like to say sorry, but you would like to show it through service na nagsisi siya sa kanyang. But I'll take that any day, di ba? I'll take that any day kaysa dun sa nag-promise ka na, di ba? Dun sa nag-promise ka na papakasalan mo or whatever, ganyan. So ngayon, I felt na yung kung kunwari yung gusto mong mahalin yung isang tao, pakita mo na lang, 'di ba? Pakita mo na lang and do it consistently. Ako for me yung ano bang view ko dyan sa marriage? Mm-hmm. Ako, I want it for, just for the romantic reasons. yung the ceremony, yung ganyan. Oo, yung mga ganyan. Pero other than that, you can actually already live together without the paper. Mm-hmm. Alam mo yun? Pero I think kasi yung kasi yung what's this? Siguro kung gusto mong magkaanak, kailangan mo mag-asawa. Pero I don't know, maybe some people maybe not or whatever. I don't know. Kasi for me, there is no difference between marriage and being in a relationship without marriage. Whatever is whoever you are in your relationship before marriage and what you need to accomplish during marriage, I think they should just be the same. Hindi siya yung okay, dahil hindi pa naman tayo kasal, magaganito muna ako, ganyan. Pag kinasal na tayo, saka ako magbabago. Ako hindi. For me kasi commitment is commitment. Correct. Yes. Agree. Alam mo yun, ako yun ang position kaya. Committed is commitment. If you would like to commit with me and then I would like to commit with you, seryosohin natin yun. Kasi parang, Bex, parang, bakit tayo magkukommit? Kung ayaw naman pala natin sundin. Diba? Kasi for me kasi na parang, if it's a commitment, then we agree that
we are going to enter in a new phase in our lives wherein there's another thing that would matter, and that is our relationship. Now, we will all do everything in order to save, Make it work. to nurture, to make our relationship better. So, if you're not, if in yung marriage, it's just the same thing. You have to do the same thing. Pero hindi naman ako hindi kung halimbawa maging jowa ako tapos mag-propose nagmamahalan later. kami ng buong buot dalisay, niyayain akong pakasal. Gugo ako, no? Why not? Dream ko talagang mag-wedding gown. Charot. Oo. So, I was about to say that yung romantic aspect kasi syempre 'di ba the entourage, the dressing up, the announcement. I love dressing up kasi. So parang yun yung isang magandang, wala lang, siguro kung magpapakasal because yung tipong magpakasal na tayo para para ito na lang kulang, ganyan. Yung gusto ko yung gano'n lang na natural, na wala lang drama-drama na may pa-suspense, ganyan. Yung tipong naramdaman nyo na lang, pakasal na lang tayo para tapos na yung parang yun na lang yung kulang. Yung gano'n, yung kulang yung progression. So, pero for me, there's no difference when you're married or whether you're not. When you're married or not married and you're in a relationship, a commitment is a commitment. Masakit yun, ha? Hindi ba kayo nasasaktan pag meron kayong commitment na hindi nyo nagagawa? Ako kasi nagigilty ako eh. Kahit anong commitment pa yan. Yung pag hindi mo parang na-deliver yung sinabi mo. Ganon. Ayun. Yes. Lalo na halimbawa, hindi lang sa relasyon. Merong pang, halimbawa, so nag-work ako. 3 years yung contract ko dun sa university sa Netherlands. So may dumating na opportunity to work for the government sa Philippines. Hindi pa tapos yung contract ko. Sabi ko, ayoko po kasi na hindi tinatapos yung contract. Pero I can get out of the contract. So, sabi ko lang, gusto ko po tapusin yung kontrata, ganyan. So, hanggang hindi na natuloy yung eksena na yon. So, ayan, pakitin niyo si Daniel lang para makakuha tayo ng point of view ng Gen Z, ayan. Gen Alpha. Ayan. Gen Nasa Z. inbox mo na, Daniel. Nasa inbox mo na. So, nagigets yung sinasabi ko na marriage is, kasi the more you think so much about, marriage na kasi, ganyan. I think the more that you would lose sight of what it really is. Kasi if you really think that there's a difference between when you're married and when you're not married, you're not supposed to be married. Kasi kailangan, dapat ang mentality for me, you should know the difference between when you are in a committed relationship and you're not. Not correct. Yes! Yun yung reckoning point. Are you committed in that relationship or not? Diba? Or not. So, ngayon, if you commit, diba, if you start to commit, you have to fulfill your commitment. And you don't need a judge or a priest in order for them to solemnize the commitment. That's already your commitment. So, kung hindi mo magagawa yung, if you're not gonna be good at in fulfilling your commitments in this, you don't know how to handle commitment, then yun yung problema. Marriage will not be able to fix it. Correct. May mga nagsasabi kanina yung ang tawag dito, yung nangyari doon sa kinuwento ko yung sa fraternity brother ko na ang tawag dito, baka guilt, sympathy lang, ganyan. Yung mga ganong etos. Pero ang tawag dito, kasi naman tapos
tapos na yung relationship supposedly. Tapos na wala naman na siyang actually, wala nang point para mag-guilty ka. Kasi ang humingi naman nung annulment is yung babae, hindi naman siya 'di ba? So ngayon, since nag-annul na sila, supposedly, wala ka na dapat niyang hindi ka naman na, alam mo yun, yung hindi ka na, pwedeng wala ka nang gawin kasi supposedly, tapos na siya. Ganon. Pagka sobrang tagal nyo na sa relationship, and you're going to, let's say sabihin natin, ma-feel mo yung guilt or ma-feel mo yung sympathetic. Kasi ano na yan iba't ibang feelings na yung mararamdaman mo. Hindi na yung parang nung una pa lang kayong mag-meet. 'Di ba? May Ngayon, anak if you're ba sila? going to be May anak ba sila? Ha? May anak ba sila? May Meron, anak ba sila meron. nun? Oo. Ako, baka feeling ko, that was the time that he realized that he is caring for the mother of his children. Yeah. Oo. It's not sympathy. I think he realized na this is the mother of my children. Yeah. Of course, the father, well, most father love their children. Not all, but most father love their children. And then when you love your children, of course your children have a mother. Correct. So feeling ko talaga that was the spark na, alam yung tipong shit, nanay to ng mga anak ko. Oo. Diba? Kasi girl, can you imagine? Siguro naisip din niya naisip din niya siguro yung iisipin ng mga anak niya na pag hindi niya ginawa yun, na parang, part of it, maybe he didn't want. Isn't that the purpose of marriage, diba? To think about it, that the family. Is a mother of your children, diba? You to think about the situation at a familial level. Yeah. Diba? You're not just thinking about it na between you and me lang, diba? Ganon. So feeling ko talaga, nakita niya na, this is the voice of conscience, na siguro nakita niya na nanay ng mga anak niya yan. Yeah, oo. Yun pag nag-commit ka, you wanted to build a family, you wanted to, diba? You want to culminate whatever relationship that you have and to turn it into something bigger. So ngayon, pag kunwari, na kayo, tinanggap mo na, family na kayo, and things like, hindi ba nandun yung commitment? Diba? So parang sa akin, taking back parang bata pa siguro yung babae nung namatay. Medyo. Hindi rin. Parang mga middle age na sila. Ganon. 30s? 40s. Ganon. Mga approaching 50. Mas matanda sa'yo? Mas matanda sa akin. Mas matanda. I think, yan, I really think na he wants to take care of the mother of his children. That's the level of, yun na yung love doon, na parang, they build something together. This is the mother of his children. And so parang, siguro nakita mo naman niya kung paano pinalaki ng asawa niya yung mga anak niya. Correct. So parang it's a way of giving. Saka girl, hello. Kung ikaw yung lalaki, do you really want your children to see that your mother is suffering while your father don't care? Yeah. Ayun. Siguro ayaw niya malagay sa ganong sitwasyon kasi his wife is gonna be gone, but he's going to deal with his children far much longer. Akyat ka na, teka. Ayan na, pag-usapan na natin si Inday. Ayan. Okay. Transition na tayo sa pinagagagawa kay Inday. Couple of days ago, 3 days ago, nag-file ng impeachment sila Father Flavie, si Robert Reyes,
Yung mga yellows na typical na mga characters. And by the way isa dito is sa convener of Tindig Pilipinas and Every Woman. Both ng organization na yon ay NED-funded. NED-funded organization. Ayan, okay? It's really not about nakita niya walang bago. Malinis kasi si Inday. Kaya girl, kung madumi si Inday, baka lang hindi pa ulit-ulit ang issue. Correct. 3 years na. Paulit-ulit lang yung issue. Confidential funds lang Confidential funds lang yung wala na yan. Tapos ang nila, kailangan niyang buksan ang bank account niya kasi para makita kung nagnakaw siya. Bakla. Kung ang magnanakaw ebidensya. Phishing. Wala silang ebidensya. Bakla. Ang mga nagnanakaw sa gobyerno, ano bang ginawa nila kay Binay? Di ba meron pa silang pinakita nila yung farm na malaki, pinangalan sa iba. Yung tigiri na aircon. In-invite pa nila yung may-ari, yung anong tawag nito, yung proxy, di ba? Na ganun ang magnanakaw. Alam na mga Pilipino kung paano magnakaw sa Pilipinas dahil sanay na sila sa mga magnanakaw na politiko. Wala silang hindi mo nakikita. Wala silang mapakitang properties. Wala lahat. So, ibig sabihin, ganun sila. They have nothing against Inday. And I'm very confident that they have nothing against Inday. And kahit PRRD nga, wala eh. Nilabas nila yung salin, nag-backfire pa sa kanila. True. Di ba parang, nangyari na pero ni PRRD? yan kasi napapala ng maraming jowa. Ayan si Danny. Your rebuttal to that? Kasi may nakita kong ganyan. Hindi daw kailangan liquidate eh. Sino nasabi hindi kailangang i-utilize for the fiscal year ang... I'll find the screenshot, pero yun yung direct response niya sa'yo na, kasi meron kang post before, may viral post na under the law, which is correct naman, under the law, kailangan mo liquidate per year. Pero I think si Romeo Acop, he's one of those who was saying that, na kailangan na pwede naman ilagay daw yun sa surplus or whatever, hindi naman kailangan 100% utilization. So yung line of reasoning nila. Yung liquidation can happen beyond the fiscal year. Pero yung utilization, dapat gawin mo yan within the set fiscal year kung kailan mo pinangako na i-implement yung projects mo. Kasi makaka-apekto yun sa absorption rate nila tsaka sa utilization rate nila. Kasi yun yung ano nila eh. Focus nila dun sa 11 days. Pero hindi nila nilinaw na yung 11 days po ba na kasama dun sa timeline na binigay ng OVP that this is the set date that we will accomplish nung projects. Hindi yan malinaw eh. So, dahil sa ambiguity ngayon, they're saying na, naging intel, nasa PNP ako dati na hindi naman kailangan mag-liquidate until before the year ends. So, meron silang year and fiscal year na hindi nila differentiate eh. They're not differentiating that. Yung liquidation, iba yung liquidation dun sa utilization. Yung utilization, kailangan nilang i-utilize yan within the period na pinangako nilang i-utilize yan. Yung liquidation is, yun yung documentation ng utilization mo. Okay. So ngayon, yung utilization, it may happen, you may complete it beyond dun sa fiscal year na pinangako mong i-implement mo yung project. Kasi, mas kasi after the yun, minsan hindi pa tapos yung project eh. So, hindi ka talaga makakapag-liquidate. Diba?
Hindi pa tapos yung project. So, ayun. So, parang ang weird lang nung mga ibang nagtatanong na, Yeah, hindi kailangan if I'm not mistaken, ano, magkaibang activity yun yung liquidation at saka yung implementation. Magkaibang activity yun. So, are they referring to the liquidation? Are they referring to the implementation? Yung my understanding nung sinabi niya is, kahit na yung 125, for example, yung 125 million. So, 11 days before the year ends kasi December 30, 31 yun eh. Sabi nila, pwede naman ilagay sa surplus, surplus or whatever, na hindi naman kailangan hindi siya surplus. Hindi siya surplus. Kasi ang surplus lang mangyayari kung na-utilize mo na, tapos sabi mo, ay, nakasave ako kasi ito lang pala yung presyo. Nakatipid kami ng materials, nakatipid kami ng ganito. Yun ang surplus. Okay. Thank you. Pero yung sasabihin mo na may pera ka, may budget ka dyan, tapos sabihin mo, ay, surplus to. Bakla hindi yan surplus. Unutilized fund yan. Correct. Unutilized budget yan. And unutilized budget is a badge of bad performance. Mali yan. Kasi, walang, ganito lang yung humingi siya ng, they don't have a case. As simple as that. All for political propaganda. There's no case. Una-una, how did they discover na nag-transfer ng confidential fund si BBM kay Sara? How did they know it? They went to the website of the OVP. Nandun, sinabi ni Franz Castro yun. Or sino yung isa? Si Brosas. Si Franz Castro. Arlene or whoever dyan sa kanilang ilk. Hindi marunong mag-internet si Franz Castro, baka si Arlene. Doon nila nakita sa OVP transparency. Una-una, if you are about to steal, why would you need to put it there? Wala talaga sila. Hello? Kung magnanakaw ka, bakit ka magnanakaw ng 100 ng 11? They don't really have a case. Ganun lang kasimple yan. Hindi to magtatagumpay. Yung ginawa nga nila kay Binay, hindi nagtagumpay. Yung kay Binay pa, may kompleto pa yun, may properties, may ganyan. Hindi yung tagumpay. They are in a state of panic. This is how they look like when they are in a state of panic. And kaya ako, lang ako dito, relax. Kasi wala na yan, hindi yan, it's always going to backfire. Kasi feeling ko talaga, the real survey na nasa political operators are so damaging to them. That that bigla silang kailangan gumawa ng paraan. Wala na. Wala lang umatin ng rally nila eh. Wala lang umatin ng rally nila. The message is clear. The message is clear. Nagpupumilit pa sila, stretch pa yung crowd. Ay, hindi, marami kasi kami. Ano kami ngayon? Stretch kami sa iba't ibang parte ng Pilipinas. They were expecting 6 digits daw, 100,000 plus. Wala naman. They were expecting 100,000. Wala nga. It's over. Kasi, especially, nasa post Amy Marcos family na tayo. Sa totoo lang. Nakakaloka na panood ko, dinagdagan pa rin nila ng funding yung Project Noah. 1 billion. Wow. So, tumaas ang budget ng... To be honest, ano magagawa niya? What exactly Project Noah would be able to do? Tapos na yung project eh. Diba? Tapos na yung hazard map eh. What would it able to do?
Nilagyan nila ng budget yun para kung silang nakawin. Diyos ko. UP. Tapos na yung Project Noah, tapos na yung hazard map. It's already working, ginagamit na. What is the 1 billion for? Diba? Na institutionalized sa UP, di ba? Was it already institutionalized sa UP? Anong sabihin ko? Wala, that's expected. Yung kay Putin. I really think madidisband yung it might happen in our lifetime na madidisband yung ICC. Yes. It can happen within our lifetime or it cannot. It can happen within our lifetime. Hindi ko sinasabing next year, pero within our lifetime. Madidisband niya. Madidisband niya. Sana nga. Kaya ako sa totoo lang, I really wanted to go there eh. Yung questioning yung yung integridad ng ICC.